Maingay ang garden ni Nanami at Jimmy dahil sa tawanan ni Kiko at Brian. Nakaupo si Jaira sa tabi ni Jimmy. Komportable na parang siya ang may-ari ng bahay. Ang iba pang mga kaibigan ni Jimmy ay panay sulyap sa dalawa. Alam ang totoo, pero tinotolerate ang sitwasyon. Cheers! Iba talaga ang timpla mo ng drinks, Jaira. Daig mo pang bartender sa mga club, ah. Tawa ni Kiko habang itinataas ang baso. Natural. Kailangan masarap para ganahan uminom ang tropa. Sagot ni Jaira. Sabay tingin kay Jimmy na nakangiti sa kanya. Lumabas naman si Nami mula sa kusina. Dala ang bagong luto na pulutan. Oh, mainit pa ito. Kain muna kayo bago malasing. Salamat, Nami. Grabe. Napakaswerte talaga ni Jimmy sa'yo, no? Maalaga na, sarap pa magluto. Puri ni Brian at kumuha ng sisig. Nagkatinginan sila ni Kiko at palihim na nagnisihan. Naupo si Nami sa tabi ni Jimmy. Inilibot niya ang paningin sa lamesa bago nagsalita. Teka, parang may kulang sa inyo. Parang hindi ata kompleto yung magtutropa ngayon. Nasa si Liam? Sandaling natahimik ang lahat. Nagkatinginan si Kiko at Brian bago sumagot si Jimmy. Si Liam. Tumawag ako kanina, busy raw. Marami daw tinatapos sa trabaho kaya hindi makaka-join. Sagot ni Jimmy habang umiiwas ng tingin. Sayang naman. Para nito nakaraang inuman niyo laging busy si Liam ah. Dati naman siya ang unang dumadating dito sa bahay. Alam mo naman yun. Seryoso sa karir. Hayaan mo na. Sa susunod na lang yan pupunta. Hirit ni Kiko, kasabay ng pagtungga sa inuming alak. Kung sa bagay, baka busy lang talaga si Liam. O baka may sarili lang siyang lakad kaya hindi nakasama. Sabi ni Nami na parang walang iniisip na iba. Napatingin si Jaira sa kanya. Ha? Anong lakad? Ngumiti si Nami ng bahagya. Baka may secret date lang siya. O may inaasikaso lang na hindi natin alam. Oh, siya. Inom na lang tayo bago pa madistract sa drama. Nagpatuloy ang inuman. Pero medyo naging awkward. Pinindot ni Brian ang remote ng videoke para mawala ang tensyon. Nami, may nabasa ka na bang bago sa social media? Yung viral story ngayon? Pag-iiba ng topic ni Brian. Alin yun? Yung babaeng biglang naglaho? Tanong ni Nami. Hindi. Yung tungkol sa asawang nag-hire ng private investigator tapos hininga ng 1 million yung kabit at asawa niya. Kwento ni Brian. Ngumiti si Nami. Yun ba? Napanood ko nga yun. Pero alam niyo, mas interesado ako dun sa isa pang viral eh. Yung babaeng naging ahas sa bahay ng kaibigan niya. Oh, ano naman nangyari dun? Tanong ni Jaira habang nagsiselfone. Wala lang. Sabi sa kwento, naging kampante raw yung babae kasi akala niya walang alam yung legal wife. Ang hindi niya alam, pinapanood lang siya. Hinahayaan lang siyang magsaya. Hanggang sumapagod siya sa sarili niyang kasinungalingan. Paliwanag ni Nami. Bakit naman hindi agad kumilos yung asawa? Kung ako yun, baka sinugod ko na agad. Hirit ni Jaira. Siguro kasi mas masarap maningil kapag di nila inaasahan. Yung masaya ka tapos bigla kang bumagsak. Sabi ni Nami. Naniniwala ka ba sa karma, Nami? Tanong ni Jimmy habang nilalagyan ng alak ang baso ng asawa. Naniniwala ako na kung may mali kang ginawa, babalik din sa'yo yan, Jimmy. Hindi mo may iwasan. Sagot ni Nami ng mahinahon sabay ngiti. Anyway, Jaira, ang ganda ng suot mo ah. New dress? Oo, regalo lang sa akin. Bagay sa'yo. Mukha kang inosente tingnan. Para hindi ka makakagawa ng kahit anong masamang kasalanan. Sabi ni Nami. Thanks, Nami. Nakaka-flatter naman. Sagot ni Jaira na tila nakahinga ng maluwag. Alam niyo guys, napaisip lang ako. Paano kung isang araw bigla na lang mawala lahat na meron kayo? Yung ganda, yung pera, pati yung taong akala niyo ikakampi niyo. Ano kayang gagawin niyo? Ang deep naman yan. Shot na lang natin yan. Aya ni Kiko para patuloy ng tensyon. Sige, shot muna.
Para sa mga sikretong hindi nabubunyag, taas basong sabi ni Nami. Nakisabay silang lahat sa cheers. Habang kumakanta si Jimmy sa videoke, lumapit ang bahagya si Nami kay Jaira. Jaira, may kailangan ka pa ba? Gusto mo bang dagdagan ko yung pulutan niyo? Tanong ni Nami. Okay na ako, Nami. Busog pa ako. Sagot ni Jaira. Sige, basta kung may kailangan ka sabihin mo lang. Total, tinuring na rin kitang pamilya dito sa bahay na to. Gusto ko komportable ka bago ka umuwi. Umuwi? Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Biro ni Jaira. Hindi naman, ang point ko lang lahat ng bumibisita rito. Sa huli kailangan din umuwi sa sariling bahay. Mahinahong sabi ni Nami. Napatitig si Jaira sa kanya. Sinusubukan basahin kung may alam ito. Pero, nanatiling kalmado ang mukha ni Nami. Tama ka naman. Sige, uminom na tayo. Shot na, Jaira. Sulitin mo yung gabing to. Minsan lang tayo maging ganito kasi lahat. Sabi ni Nami, bago tumayo para kumuha ng yelo. Pumasok si Nami sa kusina, napahawak sa sink. Napatingin siya sa bintana, kung saan kita ang refleksyon na masayang nakikipagtawanan si Jaira kay Jimmy. Magpakasaya lang kayong dalawa. Sisiguraduhin ko ang darating ang araw na kayo mismong magmamakaawa sa akin. Bulong ni Nami, sabay tawa ng mahina. Kinabukasan, matapos ang inuman, nagising si Nami na mabigat ang ulo at pagod ang katawan. Hindi lang alak ang dahilan, kundi ang pilit na pahikisama at mga ngiting kinailangan niyang ipakita kagabi. Pagbangon niya, napansin niyang wala na si Jimmy sa tabi niya. Maaga na naman ito umalis, tulad ng nakasanayan. Bumangon siya, uminom ng maraming tubig. Wala siyang oras para magpahinga o magpaapekto sa emosyon dahil may malaking event siyang kailangan tutukan. Bilang may-ari ng Howl Events, isa sa pinakikilalang event organizing company sa Palawan, marami siyang ginagawa. Matapos mag-ayos, dumiretso siya sa beach site sa El Nido, kung saan gaganapin na isang garden wedding kinabukasan. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong agad siya ng mga tauhan. Abala na sa kanika nilang gawain. Ma'am Nami, dumating na po yung mga bulaklak mula sa supplier. Pero medyo kulang po yung puting rosas eh. Pag-uulat ni Mark, ang bagong empleyado na kalilipat lang mula Maynila. Tawagan mo agad ang supplier. Sabihin mo kailangan ko yon bago mag-alas 5 ng hapon. Hindi pwedeng kulang ang dekorasyon. Seryosong utos ni Nami habang tinitignan ng checklist sa tablet niya. Opo ma'am. Ay, sandali lang po. May lalaki po kasi ron sa kanto na kanina pa paikot-ikot. Mukha po siyang turistang naliligaw. May hinahanap po siyang lugar eh. Pero hindi ko masyado maintindihan, Inglesero po. Bago lang din po ako rito sa Palawan, kaya hindi ko rin po alam kung paano ko siya ituturo. Napabuntong hininga si Nami. Nasaan ba? O sige, ako nang kakausap. Puntahan mo na yung catering. Naglakad si Nami papunta sa entrance ng resort site. Doon niya nakita ang isang lalaki may backpack, suot ang puting damit at hawak ang cellphone. Kita sa kilos nito ang pagod, habang paulit-ulit na tumitingin sa screen, na tila hirap makakuha na signal. Excuse me, are you lost? Tanong ni Nami. Nang makalapit siya, lumingon ang lalaki na tila nabuhayan ng loob. Oh hi, yes finally. I've been going in circles for like 30 minutes. My GPS is completely dead. Napansin ni Nami ang accent nito. Tunog Canadian na may halong Filipino. Do you have an address of the place you're going to? I'm looking for this place, called the Sanctuary. My friend told me it's just a short walk from the main resort, but I think I took a wrong turn at the fork earlier. Paliwanag ng lalaki. Malayo ka na. The Sanctuary, nasa kabilang dulo ng beach. If you walk from here to there, baka abutan ka pa ng gabi. Seriously? I really thought malapit na ako. By the way, I'm Sanji. I just arrived from Canada yesterday. Nami, maikling pakilala niya. Look, Sanji, I'm currently busy kasi may inaayos kaming wedding site. Pero dahil taga rito ako, ihahatid kita sa sakayan.
You're a lifesaver, Nami. Mahirap ba makasakay around here? Hindi naman mahirap, pero kung maglalakad ka lang, siguradong magiging pawis ka pagkatapos bago ka makarating. Iba talaga dito kumpara sa Canada, no? Mark! Dala mo nga ng bottled water to, mukhang mamamatay na to sa uhaw eh. Mabilis na lumapit si Mark at nagabot ng tubig kay Sanji. Thanks man, I appreciate it. Are you the one in charge of this whole event? It looks massive. Yes, this is what I do. I organize dream weddings of the clients or at least parties for them. Sagot ni Nami habang nakatingin sa mga tauhan niya naglalagay ng mga arko. That's impressive. You seem like you really know this place by heart. Puna ni Sanji. Dito na ako lumaki, kabisado ko na bawat kanto rito. Kaya imposibleng maligaw ako gaya mo. Biro ni Nami, napatawa si Sanji. Maybe you can give me some tips later on where to go. If you're not busy, of course. Tignan natin, sa ngayon, kailangan mo muna makarating sa tutuluyan mo. Baka abutan ka pa ng gabi. Hinatid ni Nami si Sanji palabas ng site. Sinalubong ang isang dumadaang tricycle. Ngumiti siya kay Tony, ang matagal ng kakilalang driver na naging kaklose niya na rin. Kuya, hatid mo nga ito sa The Sanctuary. Huwag mo ilalagay sa sako ah. Sira ulo ka talaga, Nami. Sagot ni Tony sabay tawa. Baka isipin mo yung naglalagay ako ng tao sa sako. O anong ginagawa ko? Natawa na lang si Nami at humarap kay Sanji. Sakay na. Siya nang bahala sa'yo, magbayad ka lang. Thank you so much, Nami. I owe you one. Can I get your business card or something in case I want to have an event? Kumuha si Nami ng card sa bulsa niya at inabot ito. Nandiyan ang number ng kumpanya ko. Tawagan mo lang kung magpapa-event ka. Pero kung maliligaw ka lang ulit, gumamit ka na ng GPS o kaya magtanong ka na lang. I'll keep that in mind. See you around, Nami. Kaway ni Sanji habang umaandar ang tricycle. Bumalik si Nami sa site at sinalubong siya ni Mark. Ma'am, mukhang type kayo nung Phil-Am ah. Hindi Phil-Am yun. Filipino-Canadian. Tsaka tigilan mo ako, Mark. Trabaho na tayo. Ayusin niyo na yung sound system. Kailangan matest yan bago lumubog ang araw. Lumipas sa maghapon, nalunod sa trabaho si Nami. Gabi na nang matapos ang setup. Habang naglalakad siya pabalik ng sasakyan, nakaramdam siya ng matinding pagod. Pero kahit papaano naman, gumaan ang pakiramdam niya. Dahil naging maayos ang takbo ng trabaho. Habang nagdadrive siya pa uwi ng bahay, naaalala niya ang mukha ni Sanji. Simple lang ang usapan nila pero saglit niyang nalimutan ang panloloko ni Jimmy. Pagdating sa bahay, tahimik ang paligid. Binuksan niya ang laptop at tinignan ang mga files para sa susunod niyang plano. Alam niyang malapit na siyang bumalik sa Maynila para harapin ang tunay na gulo. Pagkatapos ng isang linggong trabaho sa El Nido, lumuwas si Nami pa Maynila para harapin ang isang bagong malaking kliyente ng Howl Events. Maaga pa lang, nasa sasakyan na sila ni Jimmy. Ihahatid siya nito sa Puerto Princesa International Airport. Honey, sure ka bang ayaw mo ako sumama? Malaki ang kumpanya na kikitain mo sa Manila. Baka kailangan mo ng assistant. Paglalambing ni Jimmy habang hinahawakan ang kamay ni Nami. Pinilit ni Nami na hindi bawiin ang kamay niya. Kaya ko na, Jimmy. Event organizer ako, diba? Sanay ako mag-handle ng malalaking tao. Saka kailangan mo rin bantayan ang opisina rito sa Palawan. Sabagay. Pero tumawag ka agad paglapag mo ah. You know I can't sleep well without hearing your voice. Sabi ni Jimmy sa ngiti ng matamis. Napangiwi si Nami. Alam niya nga madalas na pagtatanong ni Jimmy tungkol sa bawat galaw niya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi para malaman kung kailan sila may pagkakataon ni Jaira para magsama. Alam din niya ang bagong biling condo unit ni Jaira sa isang luxury development sa Puerto Princesa ay mula sa perang palihim na kinukuha ni Jimmy sa pondo ng kumpanya niya. Pagbaba niya sa airport, agad siyang sinalubong ni Jimmy at mabilis na hinalikan. Take care, honey, I love you. Love you too. Walang buhay na sagot ni Nami bago mabilis na naglakad papasok ng terminal. Makalipas ng ilang oras paglapag sa Maynila, dumiretso si Nami sa isang kilalang hotel sa Makati para sa meeting na isang malaking corporate client. Umabot ng halos 2 oras ang presentation niya.
Bilang may-ari ng isa sa pinakasikat na event company sa Palawan, kailangan niya manatiling professional kahit magulo ang kanyang professional life. Perfect, Miss Nami. We love the concept of our anniversary gala. We'll send a down payment by tomorrow. Sabi ng CEO pagkatapos ng meeting. Thank you. We'll make sure everything is perfect. Sagot ni Nami bago nakipagkamay. Matapos ng trabaho, sumakay si Nami sa grab papunta sa kondo ni Belle. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Belle na may hawak na corkscrew at bote ng Merlot. Oh, kumusta ang big boss ng Palawan? Mukhang kagagaling mo lang sa meeting ah. Bungad ni Belle sa kanya. Ayos na, Belle. Secure na ang contract. Sabi ni Nami sabay bagsak ng katawan sa sofa. Naglagay si Belle ng alak sa 2 baso at inabot ang isa kay Nami. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong problema. Nakita mo ba yung post ng ahas? Nag-check-in siya sa bagong kondo niya doon sa Palawan. Girl, ang kapal! Pera mo yun, pati pondo ng kumpanya niyo, ginamit ni Jimmy para pambayad. Alam ko, Belle. Nalaman ko sa accountant ko na may butas sa records na si Jimmy lang ang may access. Isipin mo, ninanakawan niya ako para lang bigyan ng sariling pugad yung kabit niya. Malamig na sabi ni Nami bago inubos ng isang baso ng alak. Nakakagigil. Supportive ako sa'yo, Nami, alam mo yan. Kahit anong sabunutan o iskandalo, sasamahan kita, pero girl, what if ipakulam natin yun? Tanong ni Belle. May bahagyang tawa habang nakatitig ng seryoso. Tahimik si Nami. Tinitigan lang si Belle at biglang ngumiti si Nami. Pagkatapos, gumuhit ang isang matalim ng ngisi. Hoy girl I know what you're thinking. Pero babala lang. Mahirap yung papasukin mo. Sigurado ka ba? Baka naman mamaya sinasabayan mo lang trip ko Oo, sigurado ako. Gusto ko ipakulam si Jaira. Gusto ko malasin si Jimmy. Gusto ko maramdaman nila ang sakit na pinaranas nila sa akin. Habang nasa bagong kondo nila, doon nila mararamdaman lahat. Support ako, Nami. Kung yan ang gusto mo, may kakilala ako. Sabi nila, nang kukulam daw talaga yon. Pero siguraduhin mo muna Once we do this, there's no turning back. Dagdag ni Belle. Wala na akong balak, Belle. Gusto kong makitang mabulok, masira at mag-away silang dalawa sa loob mismo ng kondo na yon. Determinadong sabi ni Nami. O sige, inumin na natin to, bukas sisimulan na natin. Hindi na sila makakatawa pa. Sa kabilang banda, pagkahatid kay Nami sa airport, hindi nag-aksaya ng oras si Jimmy. Dumiretso siya sa isang upscale na residential building. May dala siyang bouquet at paper bag na may mamahaling wine. Habang pumapasok sa elevator, may malapad siyang ngisi sa labi. Sa tapat ng Unit 1205, hindi na siya kumatok. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng bagong pintura at pabango. Surprise, baby! Sigaw ni Jimmy habang binubuksan ng pinto. Lumabas si Jaira mula sa kwarto, naka-silk na bathrobe at may hawak na baso ng juice. Jimmy, ang aga mo yata. Kala ko ba ihahatid mo pa si Nami? Nakaalis na aeroplano niya, baby. Safe na siya sa impapawid. Kaya solo na natin ang buong araw. Sagot ni Jimmy sabay lapit kay Jaira para yakapin to ng mahigpit. Miss na miss kita agad. Tumawa si Jaira at hinalikan si Jimmy. Sus, para kagabi lang magkasama tayo sa inuman Pero in fairness, no? Ganda talaga ng view dito sa balcony. Salamat dito, Jimmy. Wala yon. Deserve mo ang ganito kagandang lugar. Hindi yun nakikitira ka lang kung san-san. Dito, reyna ka. Sabi ni Jimmy habang iginagala ang paningin sa sala. Nagustuhan mo ba yung bagong furniture? Oo naman. Ang ganda ng sofa. Tamang-tama para sa atin. Sagot ni Jaira habang hinihila si Jimmy paupo. Pero Jimmy, di ka ba natatakot? Baka makahalata si Nami na nababawasan ang pondo ng kumpanya niyo. Si Nami? Tumawa ng malakas si Jimmy. Masyadong busy yun sa mga events niya. Akala niya, lahat ng pera na pupunta sa mga suppliers. Hindi niya alam, may special supplier ako na binubuhay at ikaw yon. Pero seryoso, Jimmy. Paano kung mag-audit siya? Di ba matalino yun sa math? Tanong ni Jaira
na may halong kaba pero mas nangingibabaw ang ngisi. Hayaan mo siya. Magaling lang yun mag-organize ng party pero para sa akin, nagtitiwala siya pagdating sa pera. Ang mahalaga komportable ka dito. Kompleto na ba ang gamit mo? Medyo. Gusto ko sana ng smart TV na malaki para sa kwarto natin. Yung pwedeng mag-Netflix habang nagpapahinga. Paglalambing ni Jaira, habang nilalaro ang kwelyo ng polo ni Jimmy. Sige bukas, order tayo. Kahit anong gusto mo ibibigay ko. Huwag mo lang ako iiwan. Kahit kailan hindi kita iiwan. Saan pa ba ako pupunta? Ikaw lang naman nakakaintindi sa akin. Jack, kailan mo babalak tapusin yun sa inyo ni Nami? Sabi mo, noong nakaraan, konting tiis na lang. Napatigil sandali si Jimmy. Alam mo naman baby, kailangan dahan-dahan. Kung hihiwalayan ko siya agad, mawawala sa akin ang posisyon ko sa Ollivans. Kailangan masiguro ko muna na saan mapupunta ang malaking bahagi ng ari-arian bago ako tuluyang bumitaw. Sa bagay, tama ka. Mas okay na yung sigurado tayo sa future natin. Imagine pagkatapos dito tayo na magpapatakbo ng negosyo. O kaya magtatayo tayo ng sarili nating kumpanya rito sa Palawan gamit ang pera niya. Plano ni Jaira, habang kumikinang ang mga mata. Exactly, yun ang plano. Hayaan natin siya magpakapagod sa Maynila habang tayo ine-enjoy ang perang pinaghirapan niya. Tawa ni Jimmy sabay bukas ng wine. Oh, uminom na tayo. Para sa bagong kondo mo at sa bagong buhay natin. Kumuha ng 2 baso si Jaira. Cheers, Jimmy! Ang galing mo talaga. Di ko akalain na ganito kadali mapapaikot si Nami. Masyado kasing tiwala sa akin yun eh. Akala niya kasi yung I love you ko, totoo pa rin hanggang ngayon. Hindi niya alam matagal na ako nandidiri sa kanya. Masyado siyang bossy. Lahat na lang kailangan perfect. Reklamo ni Jimmy. Kaya nga sa akin ka sumasaya, di ba? Kasi sa akin relax ka lang, walang pressure. Kaya mahal na mahal kita eh. Kumusta nga pala yung kaibigan mo? Hindi ba sila nagtatanong kung saan galing ang pambayad mo dito? Siyempre, sinabi ko na galing sa investments ko. Inggit na inggit nga sila na makita yung mga post ko. Sabi ko sa kanila, wag sila mag-alala, magkakaroon din sila nito sa panaginip nila. Pagtawa ni Jaira. Hayaan mo sila mainggit. Bukas, bibili tayo ng bagong damit mo. Gusto ko, pagbalik ni Nami, makita niya man lang na mas blooming ka kaysa sa kanya. Kahit di niya alam kung bakit. Jimmy, baka mahalata niya na parang gumaganda ang buhay ko. Di yan. Wala namang pakialam si Nami sa'yo. Kapag nagtanong, sabihin mo na nakakuha ka ng malaking komisyon sa trabaho mo. Basta huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko ang lahat. Yumakap si Jaira kay Jimmy at sumandal sa dibdib nito. I'm so excited, Jimmy. Yung wala na tayong kailangang itago. Yung di na natin kailangang mag-ingat kapag lalabas tayo para kumain. Malapit na yun, baby. Konting acting na lang sa harap ni Nami. Ramdam kong pagod na rin yun. Baka siya pa sumuko sa huli eh. Sana nga, para masolo na kita sa bahay niyo. O kaya ibenta na lang natin yun at dito na lang tayo tumira. Pwede. Pero mas gusto ko yung bahay. Malaki yun. Papaalisin ko siya doon tas ikaw ang titira. Para ikaw naman ang kikilalanin kong asawa. Ang sweet mo talaga. O paano? Luto muna ako ng lunch natin? Anong gusto mong kainin? Kahit ano ba sa luto mo. Mas masarap pa yun sa luto ni Nami. Hirit ni Jimmy. Sige. Asikaso ka muna doon. Okay, wait lang ah. Stay ka lang dyan. Manood ka muna ng TV. Naiwan si Jimmy sa sala. Nakasandal ang paa sa center table. Tumingin siya sa labas ng bintana at napangiti. Para sa kanya, napakadali ng buhay ngayon. Salamat, Nami. Salamat sa pagpapakahirap mo para sa amin ni Jaira. Napaka-generous mo talagang asawa. Bulong niya habang umiinom ng wine. Habang naririnig niya ang kalampag ng gamit sa kusina at ang boses ni Jaira na kumakanta. Pakiramdam ni Jimmy na siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Wala siyang nararamdamang guilt. Para sa kanya, ang panduloko niya ay parang gantimpala sa pagtitiis niya sa perpektong ugali ni Nami. Jimmy, halika na rito, luto na to. Coming baby, gutom na ako eh. Sagot ni Jimmy, habang tumatayo at bitbit ang kanyang baso.
Nagpatuloy ang tawanan at paglalambingan nila. Samantala, matapos umalis si Jimmy para bumalik sa bahay nila ni Nami, sinamantala ni Jaira ang pagkakataon at inimbita sina Sheila at Cindy sa isang luxury spa sa loob ng high-end resort. Nakahiga ang tatlo sa massage beds, nakaroba at nagpapahinga. Girl, seryoso ka ba dito? Ang mahal dito, per head dito, halos pang isang buwan na sahod ko na. Sabi ni Sheila habang hine-head massage ng therapist. I told you naman, diba? Relax lang kayo. Treat ko lahat to, isipin nyo na lang ito yung pasasalamat ko kasi palagi kayo nakikinig ng mga rants ko tungkol kay Nami. Iba ka talaga, Jaira. Kalain mo yun, napabili mo si Jimmy ng kondo. Tapos may pa-spa day ka pa sa amin. Bongga! Sabi ni Cindy habang ini-enjoy ang foot scrub. Ano ba kayo, maliit na bagay? Sabi ko naman sa inyo, hindi kailangan magpakapagod magtrabaho at mag-organize ng kung ano-anong event gaya ng isa dyan. Gamitin lang utak at ganda, solve na ang buhay, no? Masayang sabi ni Jaira na may halong pagyayabang. Pero girl, di ka ba natatakot? Yung pambayad mo rito pati sa kondo, hindi ba makakahalata si Nami? Tanong ni Sheila. Makakahalata, please. Si Jimmy na ang humahawak ng accounts habang busy si Nami sa field. Alam niya kung paano galawin ang pera na hindi napapansin. Masyadong kampante si Nami. Akala niya kontrolado niya lahat. Hindi niya alam sariling asawa niya, ang kahinaan ng kumpanya. Talino mo talaga. Kunwari, bestie ka ni Nami, yun pala unti-unti mong kinukuha lahat ng meron siya. Tumawa si Cindy. Hindi ko kinukuha, Cindy. Binigay ni Jimmy sa akin ng deserve ko. Isipin mo si Nami, puro trabaho ang alam. Pag uwi sa bahay, pagod yun. Masyadong bossy, pati si Jimmy parang empleyado kong utusan. Sabi sa akin ni Jimmy, parang robot daw yung asawa niya, walang kadating-dating. Kwento ni Jaira habang tinataas ang kamay para tignan ang bagong manicure. Kaya naman pala baliw na baliw sa'yo si Jimmy. Kamusta naman yung kondo? Nakasettle ka na? Oo naman. Sobrang ganda na yung unit ko. Mas maayos pa kaysa sa bahay nila ni Nami. Sinabi ko nga kay Jimmy ayoko nang bumalik sa dati kong apartment. Gusto ko magpakarina na lang dito. Yun ang trato niya sa akin. At ngayon nakukuha ko na. Kailan daw kayo magiging legal? I mean yung hihiwalayan niya na si Nami. Konting tiis na lang. Sabi ni Jimmy, kailangan niya masecure yung kalahati ng ari-arian at yung share niya sa Howl events. Ayaw naman namin umalis na luhaan, di ba? Gusto namin sa amin ng bagsak na malaking pera para kahit mag-travel kami, wala kami iisipin. Imagine pag nangyari yon, ikaw na ang misis ni Jimmy. Kawawang Nami, matanda na wala pang asawa at pera. Saad ni Sheila at tumawa. Matanda na talaga siyang tingnan. Masyadong stress sa buhay. Kaya nga sa akin sumasaya si Jimmy Kasi fresh ako palagi. Yung sex life nila, sabi ni Jimmy hindi pa nagtatagal pagod na agad. Boring. Kaya kailangan ng katawan ko. Grabe ka, Jaira. Pero in fairness, no? Blooming ka talaga. Halatang hiyang sanakaw na pera. Charot! Biro ni Cindy. Kahit nakaw yan, at least nag-enjoy ako, diba? Kesa naman kay Nami. Ang laki nga ng kinikita ng kumpanya niya. Hindi naman niya ma-enjoy kasi puro trabaho. Para na rin siya nagtatrabaho para sa amin ni Jimmy. How about yung mga kaibigan ni Jimmy, sila Kiko at Brian? Oh, those boys? Under the table din ang trato sa kanila ni Jimmy para tumahimik. Kaya kampante nga ako Kontrolado namin lahat na nangyayari. Sayang talaga tong spa day. Kung makikita lang tayo dito ni Nami, no, baka himatayin yun sa inggit. Hayaan mo siya. Hayaan niya siya magpakapagod sa Maynila, doon sa meeting niya sa big client niya daw. Hindi niya alam yung down payment ng kliyenting yun, pambili ko na ng bagong designer bag bukas. Nag-transfer na si Jimmy kanina. Mayabang na sabi ni Jaira. Oh my God, seryoso? Down payment ng kumpanya, pambili mo lang ng bag? Siyempre, I told Jimmy I needed a reward for being patient. At dahil mahal na mahal niya ako, go agad ang lolo niyo. Ganun dapat, girls. Huwag kayo magpakamartir gaya ni namin na tinitipid ang sarili para sa kumpanya. Tapos asawa rin pala niya ang magwawaldas. True,
Iba ka talaga, Jaira. Ikaw na ang idol namin pagdating sa pagiging madiskarte. Sabi ni Sheila. Dapat lang. At pagkatapos itong lahat, pagbagsak ni Nami, baka gawin ko pa kayo manager sa bago naming kumpanya. We'll see. Tawa ni Jaira habang humihinga ng malalim. Ini-enjoy ang init ng spa. Natahimik sila sandali habang tinatapos ang kanilang massage. Pero hindi maalis ang ngisi sa labi ni Jaira. Sa isip niya panalo na siya. Nakuha si Jimmy ang pera at ang buhay na matagal niya nang gustong makuha. Lahat bilang kabit na nangaagaw ng asawa. Jaira, paano kung biglang mag-file ng kaso si Nami? Tanong ni Cindy bago sila matapos. Kaso? Saan ang ebidensya niya? Lahat ng transactions ayos ang gawa ni Jimmy. Kahit mag-iskandalo siya, sino naman ang kakampi niya? Jimmy always choose me. Hindi niya kayang iwan tong ganitong klaseng buhay. Confident na sagot ni Jaira. Sa bagay. Mabuhay para sa bago mong kondo at sa bagong buhay! Sabi ni Sheila, sabay inabot ang cucumber mula sa mata niya. Mabuhay at para kay Nami, salamat sa pagpapaspas sa amin ngayon. Halakhak ni Jaira. Kinabukasan, matapos sa mahabang biyahe mula Maynila, narating ni Nami at Bel ang isang maliit na bahay sa isang baryo sa probinsya. Nami, sigurado ka na ba talaga dito? Parang ang tahimik masyado. Mahinang tanong ni Bel, habang hawak ang braso niya. Nandito na tayo, Bel. Wala nang atrasan to. Sagot ni Nami. Seryoso ang mukha niya. Walang pag-aalinlangan. Galit lang ang nasa mata. Sabi nung kakilala ko, dito raw pumupunta yung mga niloloko at nasasaktan. Sige na, tara na. Bumukas ang pinto ng kusa. Pumasok sina Nami at Bel. Sinalubong sila ng matandang babae sa madilim na sala. Kulubot ang mukha at nakatingin sa kanila, habang naaamoy ang insenso at tuyong dahon. Pasok kayo. Alam ko kung ba't kayo nandito. Naupo si Nami at Bel sa harap niya. Sa gitna nila may maliit na mesa. Naroon ang bote, itim na kandila at isang manikang gawa sa basahan. Lola, ako po si Bel. Ito po yung kaibigan ko si Nami. Siya po yung niloko ng asawa at ng kaibigan niya. Panimula ni Bel. Huwag niyo na ikwento pa. Ramdam ko ang sama ng loob at galit mo. Alam kong gusto mo makabawi. Nakatingin ito ng diretso kay Nami. Gusto ko silang magdusa, Lola. Gusto ko yung sakit na hindi nila makakalimutan. Yung tipong bawat araw magsisisi sila kung ba't nila ako tinraidor. Ang kulang. Hindi laro, iha. Kapag binitawan mo ang sumpa, mahirap na itong bawiin. Handa ka bang dalhin ang bigat nito? Handa ho ako. Kinuha nila lahat sa akin, tiwala ko, pera ko at digdidad ko. Panahon na para ako naman ang gumante. May dala ka ba sa mga kailangan? Binuksan ni Nami ang kanyang bag. Nilabas ang maliit na plastic na may lamang buhok. Ito po, nakuha ko sa suklay ni Jaira. Nung huling beses na pumasok siya sa kwarto ko para manghiram ng gamit. Sumunod na inilabas ni Nami ang isang piraso ng tela. Ito naman po underwear niya. Naiwan niya sa bahay ko nung minsan nag-overnight siya. Kinuha ng matanda ang gamit. Inilapit niya ang buhok sa apoy ng kandila. Ang buhok para sa isip at kaluluwa. Ang tela para sa katawan. Sino ang babaeng ito sa buhay mo? Kaibigan ko siya dati, Lola. Parang kapatid ang turing ko. Pero kinuha niya ang asawa ko at tinakawan nila ako sa kumpanya ko. Bel, hawakan mo ang baso ng tubig na ito. Utos ng matanda kay Bel. Nanginginig na kinuha ni Bel ang baso. Ikaw, Nami, hawakan mo ang manika. Isipin mo ang mukha niya. Isipin mo lahat ng ginawa niya sa'yo. Sabi ng matanda, habang nagsisimulang bumulong, ng mga salitang hindi nila maintindihan. Unti-unting uminit ang paligid, lalong lumakas ang apoy ng kandila. Napapikit si Nami habang sumasagi sa isip niya ang mukha ni Jaira. Masayang tumatawa kasama si Jimmy sa bago nilang kondo. Ano po ang mangyayari sa kanya, Lola? Tanong ni Bel. Ang boses ay halos pabulong na lang.
Unti-unti siyang magdurusa dahil sa sarili niyang gawa. Bawat kasinungalingang binitawan niya, pabalik sa kanya. Ang gandang pinagmamalaki niya, magiging sumpa na kanyang ikahihiya. Gusto ko yan. Gusto ko siya makitang nandidiri sa sarili niya. Kumuha ang matanda ng isang mahabang karayom at iniabot yon kay Nami. Piliin mo kung saan mo gustong magsimula. Mahina, ngunit matigas niyang sabi. Kinuha ni Nami ang karayom. Walang pag-aalinlangan niyang itinusok ito sa mukha ng manika. Dito sa mukha niya. Para hindi na siya kahit kailan tignan ni Jimmy. Isa pa. Muling ibinaba ni Nami ang karayom. Diniin sa bandang tiyan ng manika. Para dito. Sa bawat pagkain kakainin niya na galing sa pera ko. Maging lason sa sikmura niya. Naramdaman ni Belle ang lamig sa buong katawan kahit mainit ang paligid. Nami, sapat na yata yan. Baka mapatay mo na siya. Hindi siya mamamatay, Belle. Gusto ko siyang mabuhay ng matagal para maranasan niya ang impyerno dito sa lupa. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang orasyon. Kinuha niya ang underwear ni Jaira. Sinunog ito sa isang maliit na palayok. Ang usok nito ay naging itim at mabaho. Ang sumpay magsisimula na. Pagsapit ng 3 araw, bawat gabi niya ay mapupuno ng bangungot. Ang balat ay magkakaroon ng mga pantal na hindi gagaling ng kahit anong gamot at ang buhok niya ay malalagas ng kusa. Salamat, Lola. Sabi ni Nami habang naglalabas ng pera para ipambayad. Itabi mo ang perang yan. Hindi pera ang kabayaran. Ang kapalit ito ay katotohanang habang buhay mong dadalhin ang bigat ng ginawa mo ngayon. Tinatanggap ko yan. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng malamig na simoy ng madaling araw. Tahimik silang naglakad pabalik ng sasakyan. Nami, parang natatakot ako para sa'yo. Iba yung itsura mo kanina habang tinutusok yung karayom. Parang hindi na ikaw yung Nami na kilala ko. Belle, ang Nami na kilala mo, namatay nung araw na nalaman ko niloloko ako ng sarili kong asawa at malapit kong kaibigan. Ngayon, hustisya na lang ang mahalaga. Pero paano si Jimmy? Hindi mo ba siya isasama sa kulam? Hindi na kailangan. Ang punishment ni Jimmy ay makita ang babaeng pinili niya na unti-unting nagiging halimaw sa harap niya. Mas masakit yun. Kesa sa ipapahiya ko silang dalawa sa harap ng mga tao. Sigurado ka bang gagana yon? Tignan natin. Sabi nung matanda, sa loob na 3 araw magsisimula na mga senyales. Abangan natin kung gaano katapang si Jaira kapag nagsimula na siyang mga at magsugat. Supportive ako sa'yo, Nami. Alam mo yan, pero please mag-ingat ka din. Huwag kang magpapahalata kay Jimmy pagbalik mo sa Palawan. Huwag kang mag-alala, Belle. Magaling ako umarte, di ba? Hahayaan ko sila magsaya sa kondo na yun hanggang sa magkagulo na sila. Iba ka talaga, Nami. Pero support ako dyan anytime, anywhere. Susugod ako lalo na kapag sinabi mo nagkakagulo na sila. Nami, kain muna kaya tayo bago ka bumalik sa hotel. Parang nanghina ako sa nakita ko eh. Mami, sana tayo ang lamig eh. Okay, Belle, kain tayo sandali. Kailangan ko rin magpahinga bago bumalik ng hotel. Makalipas ng 2 araw, nag-iimpake na si Nami sa kanyang hotel nang tumawag si Jimmy. Honey, kamusta na? Tapos na ba lahat ng meetings mo dyan? Oo, Jimmy. Tapos na lahat. Nakapirma na rin ang contract para sa susunod na buwan. Sagot ni Nami habang nagtutupi ng damit. Napakagaling talaga ng misis ko. So kailan flight mo pabalik dito? Miss na kita, honey. Bukas na ang flight ko, darating ako dyan mga tanghali na. Susunduin mo ba ako? Siyempre naman. Mag-out muna ako sa office para masundo ka. I'll see you tomorrow, honey. I love you. Sige, salamat, Jimmy. Sagot ni Nami bago ibaba ang phone. Tumingin siya sa bintana, bahagyang napangiti. Alam niyang nagsisimula na mga mangyayari. Kinabukasan maagang umalis si Nami papuntang airport. Ilang oras nang lumipas, lumapag ang eroplano sa Puerto Princesa. Paglabas niya ng terminal, nakita niya si Jimmy na nakasandal sa sasakyan at kumakaway. Welcome home, honey.
Yakap ni Jimmy sa kanya sabay kuha ng maleta. Grabe, parang ang tagal mo na wala. Tara, lunch muna tayo bago tumuloy sa bahay. Salamat sa pagsundo, Jimmy. Maayos ba ang takbo ng kumpanya habang wala ako? Oo naman, honey. Maayos lahat. Lahat ng employees natin busy sa darating na event. Huwag mo muna isipin ng trabaho. Mag-relax ka muna ngayong araw. Sagot ni Jimmy habang nakangiti. Sa kabilang banda, biglang nagising si Jaira na humihingal at pawis na pawis. Kagagaling niya lang sa isang matinding bangungot. Panaginip lang. Bulong niya habang hinahaplos ang dibdib. Sa panaginip niya nakita niya ang sarili sa harap ng salamin. Maputla at tila may kakaibang pagbabago sa muka. Parang hindi niya makilala ang sarili. Mabilis siyang tumayo. Dumiretso sa banyo. Ano to? Pagtingin niya sa salamin, napansin niya ang maliit na butlig sa muka at leeg. Allergy lang siguro, baka dahil sa stress. Kahit masama ang pakiramdam at makati ang balat, pinilit ni Jaira na pumasok sa opisina ng Howl Events dahil may mahalaga siyang meeting sa mga kliyente. Pagbukas niya sa opisina, halos di siya makatingin ng diretso sa mga tao. Jaira, ba't parang pula na mukha mo? Kasi may nakain siguro ako kagabi. Allergy lang to. Pero Jaira, tignan mo hanggang leeg yung pula. At parang may sugat na. Pansin naman ni Cindy, ang katrabaho niya. Sigurado ka bang ayos ka lang? Baka nakakahawa yan Hindi to nakakahawa, allergy lang to. Inis na sagot ni Jaira, habang mabilis na lumalakad papunta sa kanyang desk. Nararamdaman ni Jaira matinding pangangati sa balat niya. Hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya. Hindi niya matiis ang hapdi at kate. Pumasok siya sa banyo at doon napaiyak sa takot. Kinuha ang phone at tinawagan si Jimmy. Samantala kasama ni Jimmy si Nami, sa sasakyan ng tumunog ang phone. Pagtingin niya sa screen, nakita niya si Jaira ang tumatawag. Bahagya siyang kinabahan at agad pinatay ito. Pero muling tumunog ang cellphone niya. Sino yan, Jimmy? Si Jaira lang, honey. Siguro may tatanungin sa trabaho. Sagutin ko lang sandali, Sabi ni Jimmy bago lumabas ng sasakyan para sagutin ang tawag sa malayo. Hello, ano ba Jaira? Di ba sabi ko sa'yo ngayon na uwi si Dami? Ba't ka ba tawag ng tawag? Gusto mo ba Jimmy, tulungan mo ako please. Ang mukha ko hindi ko alam kung ano nangyayari. Sobrang kati at ang hapdi Jimmy para ko sinusunog. Jaira, alam mo delikado ngayon. Kasama ko si Nami, hindi ako pwedeng umalis bigla. Pero Jimmy, kailangan kita ngayon. Natatakot ako yung panaginip ko kanina para nagkakatotoo. Iyak ni Jaira. Mamaya na Jaira. I'll go there once makakuha ko ng tiyempo na makaalis. Magantay ka lang dyan. Umuwi ka muna kung di mo na kaya. Pagalit na sabi ni Jimmy bago binaba ang tawag. Bumalik si Jimmy ng sasakyan. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pasensya na honey. Dami lang talagang tanong ni Jaira tungkol sa presentation bukas. It's okay. Mukhang stress na stress si Jaira. Sabi ni Nami. Ang boses ay kalmado pero ang puso ay nagdiriwang. Kailangan niya lang siguro ng pahinga. Oo nga honey, hayaan mo na natin siya. Habang nagmamaneho si Jimmy, panay ang pasimpleng titig niya sa phone. Sa kabilang upuan nakangisi si Nami sa dilim. Alam niyang ito pa lang ang simula. Ang gandang pinagmamalaki ni Jaira unti-unting naapektuhan ng sumpang binitiwan niya. Nang makahanap ng tiyempo si Jimmy, agad itong dumiretso sa loob ng kondo ni Jaira. May dala siyang ilang prutas at gamot na binili sa pharmacy. Pagpasok niya sa unit, madilim ang sala. Nakasara ang kurtina. Jaira baby, nandito na ako. Diyan ka lang Jimmy, huwag ka lalapit. Boses ni Jaira mula sa kwarto. Pabulong ito at parang hirap magsalita. Ano ba yung sinasabi mo? Siyempre lalapit ako. Tignan natin yung allergy mo. Pagbukas ng ilaw na paatras si Jimmy. Nakaupo si Jaira sa gilid. Nakatalokbong ng kumot hanggang leeg. Ang mukha niya ay puno ng mapupulang pantal. May mga tubig sa loob at ang balat sa kanyang nooy nagsisimulang maging tuyot at magbalat. Diyos ko, Jaira, ano yan? Hindi mapigilang sabi ni Jimmy. Sabi ko sa'yo, huwag kang titingin Ang sakit, Jimmy. Makati na mahapdi na ewan, hindi ko na alam yung gagawin ko. Lumapit ng konti si Jimmy pero hindi siya humawak. Nag-ointment ka na ba? Baka naman sa sabon mo lang yan o kinain mo. Lahat ginawa ko na. Pero tingnan mo kumakalat hanggang braso ko.
Pakita ni Jaira sa kanyang balat na puno ng butlik. Sige, ganito, magayos ka. Pupunta tayo na ospital, hindi pwedeng dito ka lang. Lumipas ang 1 linggo, halos lahat ng malalaking ospital sa Puerto Princesa, napuntahan na nila. Pero pare-pareho ang sinasabi ng mga doktor. Wala kami nakikitang infection sa blood test niyo, Miss Jaira. Normal lahat. Bibigyan ka na lang namin ng mas matapang na anti-allergy. Paglabas ng clinic, frustrated na si Jimmy. Pagod na siya kakahatid sundo at sa pagpila. Jimmy, bakit ganun? Sabi nila normal pero tika mo yung mukha ko lalong lumalala. Singhal ni Jaira sa loob ng sasakyan. Huwag kang sumigaw. Ginagawa ko na lahat, diba? 1 linggo na tayong pabalik-balik sa ospital eh. Iritadong sagot ni Jimmy. At parang galit ka? Nandidiri ka ba sa akin? Tanong ni Jaira habang nakatitig kay Jimmy. Umiwas ang tingin ng lalaki. Di sa ganun. Pero kailangan ko rin magpakita sa opisina. Ilang beses na ako gumagawa ng dahilan na may importante akong meeting, kaya hindi ako makapasok sa opisina. At 1 linggo ka na rin hindi pumapasok, nagtataka na si Nami. Sabihin mo may trangkaso ako, hindi ko kaya pumasok na ganito ang itsura ko? Sinabi ko na yun. Pero Jaira, kailangan mo rin ayusin ang sarili mo. Nakaka-stress na to. Sabi ni Jimmy, habang binubuhay ang makina. Sa totoo lang, hirap na siyang tiisin ang kakaibang amoy na napapansin niya kay Jaira. Isang amoy na hindi maipaliwanag. Sa opisina ng Howley Vance, nakaupo si Nami sa kanyang mesa, habang hawak ang cellphone. Alam niya 1 linggo na hindi pumapasok ang kabit ng asawa niya. Pinindot niya ang number nito. Hello, Jaira. Ma'am Nami, hello po. Mahinang sagot ni Jaira sa kabilang linya. Jaira, kamusta ka na? 1 linggo ka nang wala sabi ni Jimmy may trangkaso ka raw. Parang hindi ka pa rin gumagaling. Tanong ni Nami. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Opo ma'am, medyo matagal lang pumawala yung lagnat ko. Pasensya na po kung di ako nakakapasok. Sayang naman, Jaira. Marami tayong projects ngayon. Alam mo naman ikaw inaasahan ko dito. Gusto mo bang bisitahin kita dyan sa kondo mo? Magdadala ako ng prutas. Wag! Wag na po ma'am. Baka mahawa po kayo eh. Okay na po ako dito, kailangan ko lang ng pahinga. Mabilis sa pagtanggi ni Jaira. Ganun ba? Sige kung yan ang gusto mo. Pero Jaira, magpagaling ka agad ha? Sabi kasi ni Jimmy baka kailangan mo daw mag-resign. Kung di ka pagagaling agad, sayang naman ang posisyon mo. Pananakot ni Nami. Po? Sinabi ni Jimmy yun? Gulat na tanong ni Jaira. Oo, sabi niya baka nahihirapan ka na raw. Anyway, magpahinga ka na. Bye, Jaira. Napangiti si Nami. Alam niya magulo na ang isip ni Jaira. Ramdam niya nagsisimula na ring mapagod si Jimmy sa obligasyon niya. Gabi na nang bumalik si Jimmy sa kondo ni Jaira, pagod na pagod mula sa trabaho, at pakikipagplastikan kay Nami. Jimmy, tumawag sa si Nami kanina. Sabi ni Jaira pagkapasok ng lalaki. O anong sabi? Walang ganang tanong ni Jimmy habang nagtatanggal ng sapatos. Ba't mo sinabi sa kanya magre-resign na ako? At bakit parang pinamumukha mo sa kanya na pabigat na ako? Maya-maya umiyak ang babae. Wala akong sinabing ganun. Baka mali ang intindi niya. Pwede ba pagod ako, wag mo muna akong awayin. Pagod? O nandidiri ka lang talaga sa akin kahit hawakan ang kamay ko hindi mo magawa simula na magkaroon ako ng mga sugat na to. Tumingin si Jimmy kay Jaira. Ang dating babaeng kinababaliwan niya. Punong-puno ng butlig at sugat ang muka. Ang buhok ay nalalagas. At ang amoy ng kwarto parang amoy ng ospital. Jaira, tingnan mo nga yung sarili mo. Sino di matatakot? Sabi ng doktor, normal ka. Pero tingnan mo yung balat mo, nagbabakbak na. Bako anong sakit na yan? Mahal mo ako, di ba? Sabi mo kahit anong mangyari, tayo pa din. Mahal kita. Pero di ko inaasahan na ganito yung mangyayari. Nahihirapan din ako. Jaira, si Nami nagdududa na. Yung pera sa kumpanya, unti-unti na nauubos dahil sa mga hospital bills mo. So pera na lang ang mahalaga sa'yo. Kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero kung ganito ka palagi, paano tayo uusad? Sabi ni Jimmy, bago lumabas ng kwarto at humiga sa sofa sa sala. Naiwan si Jaira sa kwarto. Umiiyak at kamot ng kamot sa muka. Habang ginagawa ito, may mga piraso ng balat na tila sumusunod sa hoko niya. Hindi lang ang balat na nasasaktan, kundi pati ang katotohanan ng lalaking ang inaasahan niya, dahan-dahan ng lumalayo sa kanya. Samantala, maagang naghanda si Nami na hapunan sa kanilang bahay.
Si Jimmy hindi mapakali, panay ang sulap sa phone na nakatago sa ilalim ng mesa. Jimmy, parang wala ka sa sarili mo nitong mga nakaraang linggo. Pagsisimula ni Nami habang mahinahong umunguya. Marami lang talaga iniisip sa opisina, honey. Talaga ba? Napansin ko halos araw-araw kang wala. Kanino ka ba talaga pumupunta, Jimmy? Sure ka ba talagang trabaho lang yan? Tanong ni Nami. Napahinto si Jimmy sa pagsubo. San pa ba? Stress na ako sa office pati ba naman dito sa bahay pag hihinalaan mo ako? Iritadong sabi ni Jimmy sabay tayo. Lalabas muna ako para magpahangin. Sige, Jimmy. Pahinga ka muna. Baka kailangan mo ring dalawin ng kaibigan mong may sakit. Mahinang sabi ni Nami. Napatigil si Jimmy sa pinto pero hindi na lumingon. Mabilis siyang lumabas at dumiretso sa kondo ni Jaira para tuluyan na makipaghiwalay dahil hindi niya na matiis ang pandidiri sa kalagayan nito. Sa loob ng kondo masangsang na ang amoy. Nakasandal si Jaira sa gilid ng kama. Ang mukha'y halos di na makilala dahil sa mga sugat. Si Jimmy mabilis na nag-iimpake ng maleta. Jaira, hindi ko na talaga kaya. Tiyo mo yung sarili mo. Sigaw ni Jimmy. Jimmy, wag mo akong iwan, please. Pagmamakaawa ni Jaira. Biglang bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok si Nami kasama si Belle na may hawak pang kape at nakangisi. OMG, Bes! Gandang drama naman ito. Mas malala pa sa teleserye. Tawa ni Belle habang tumitingin kay Jaira. Jaira, ano nangyari sa mukha mo? Parang kinuha ka sa kabaong. Sabi ko naman sa'yo, mag-ingat ka sa mga kinukuha mo hindi sa'yo eh. Nanlaki ang mga mata ni Jaira sa gulat. Nami? Belle, anong ginagawa niyo dito? Tumawa si Nami na nakakaasar. What happened to your face and body, Jaira? Ganyan na ba ang nagiging itsura ng mga kabet? Nami, honey, let me explain. Sisingit na sana si Jimmy pero agad siyang pinutol ni Nami. Oh, shut up. Ayaw ko marinig ang kasinungalingan na lalabas sa mabaho mong bibig. Matalim na sabi ni Nami. Hinarap ni Jaira si Nami na pilit na nagmamatapang. Anong sinasabi mong kabit? Huwag mo nga akong pagbintangan. Pagbintangan? Full of excuses, ha? Huli na sa akto, ayaw pang umamin. Kaya ka nahukulam eh. Sagot ni Nami sabay tawa ng malakas kasama si Belle. Namula sa galit at takot si Jaira. Tangina mo! Pakiulit nga yung sinabi mo, pinakula mo ba ako, Nami? Hindi ka pa naawa sa akin? Bigla na lamay ko ano-ano lumalabas sa katawan ko. Masakit, makate at higit sa lahat, hindi gumagaling. Masakit pala? Malamig na sabi ni Nami. Kapag bumabalik na sa iyong kagaguhan na ginawa mo, masakit na pala. Ikaw to, sabihin mo, umamin ka na ikaw may gawa nito. Ako? Di ba mas tama sabihin na ikaw ang nagsimula? Napatawa si Jaira. Isang mahinang tawang may halong panlalait. Nagsimula? Wow, ang kapal na mukha mo. Hindi maghahanap ang asawa mo kung marunong ka magpaligaya sa kama at marunong ka magbigay ng atensyon. Tignan mo ako magaling sa lahat. Mainggit ka sa akin. Ako ang pinili. Mainggit? Ba't ako mainggit sa kagaya mo? Isa kang kabit na kumapit sa lalaki may asawa. Tinatago ka, ginagamit ka at ngayon, handa ka ng iwan. Palibasa wala ka ng pakinabang sa kanya. Sinungaling ka, mahal ako ni Jimmy! Kung mahal ka niya, ba't nag-iimpake na ngayon? Nang may nagbago sa'yo, bigla siyang nandire. Pumangit ka lang bigla, gusto niya na kaagad ikaw iwan. Sumigaw si Jaira. Kago ka namin. Aminin mo na, pinakulam mo ako. Napakawalang hiya mo. Oo, pinakulam kita. At alam mo kung bakit? Habang kinakama mo ang asawa ko, gabi-gabi kong daladala ang sakit. Ako ang legal. Ikaw ang kabit. At ito ang kabayaran sa pangaagaw mo. Humagulgol si Jaira. Masama ka, napakasama mo. Oo, masama talaga ako. Lalo na sa mga taong gaya mo na piniling manira ng pamilya. Ngayon damhin mo ang ganti ng isang legal wife. Nami, patawarin mo ako. Itigil mo na to, parang awa mo na. Iyak ni Jaira habang kinakamot ang mukha hanggang sa magdugo ito. Patawad? Bakit? Nagpapakasarap kayo sa kondo na to gamit ang pera ko. Naisip niyo ba ako? At ikaw, Jimmy, akala mo babalikan pa kita? Ang dumi-dumi mo sa paningin ko. Yung babaeng pinagpalit mo sa tignan mo. Yan na, magiging mukha ng pagsasama niyo habang buhay. Ayoko na sa kanya, Nami. Sa'yo lang ako.
Biglang sigaw ni Jimmy sabay turo kay Jaira na parang basura. Kadiri ka, Jimmy? Hirit ni Belle. Nandidiri ka sa kanya kasi pangit na siya. Ngayon magdusa kayong dalawa, no? Kinuha ni Nami ang isang folder sa bag niya. Ibinato sa mukha ni Jimmy. Files yan ang lahat ng pagnanakaw mo. Bukas sa bukas may warrant of arrest ka na at itong kodo binabawi ko ang registration nito. Bukas, aalis na kayo dito. Saan kami papunta namin? Maawa ka naman! Sigaw ni Jimmy. Dun, sa kalsada. Total bagay naman kayo doon. Sabi ni Nami. Tumingin siya kay Jaira. Jaira, wag ka mag-alala, hindi ka mamamatay. Gusto ko lang na habang buhay mong tingnan ang sarili mo sa salamin at maalala mo kung sinong kinalaban mo. Tara na, Belle. Masyado mabaho dito. Wait lang, Bes. Picturean ko muna sila. Tawa ni Belle. Sabay labas ng camera at click ng phone nito. Perfect. Bagay kayong dalawa, isang magnanakaw at isang mukhang aswang. Lumakad palabas sina Nami at Belle. Iniwan ang dalawang traidor na nagmumurahan at naghihiyawan sa gitna ng gulo. Lumipas sa ilang buwan, matapos ang huling paghaharap. Opisyal na naghiwalay sina Jimmy at Nami. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng tunog ng bakal na rehas at malamig na semento. Nakulong si Jimmy at Jaira sa pagnanakaw at falsification of documents. Sa selda ng mga lalaki, ibang-iba na itsura ni Jimmy. Ang dating makinis at mabangong manager, mukha ng lantang gulay. Nakaupo sa maliit na butas ng banyo dahil siya ang pinakabago at pinakamahina sa loob. Hoy Jimmy, nilabad ako, tapos mo na ba? Sigaw ng isang malaking preso na may tattoo sa buong katawan. Malapit na ho, boss. Konti na lang. Nanginginig na sagot ni Jimmy habang nagkukuskus ng damit sa isang batya. Bilisan mo! Yung pagkain mo mamaya, sa akin na yun. Makawala ka namang gana eh. Napayoko si Jimmy. Gabi-gabi hindi siya makatulog. Bukod sa hirap sa loob ng selda, hindi mawala sa isip niya itsura ni Jaira na huli niya makita. Pakiramdam niya pati siya kinakate kahit wala naman siya sugat. Ang dating yabang niya bilang asawa ng mayamang negosyante naging abo na. Samantala sa kabilang banda, kung saan naroon ang selda ng mga babae, mas matindi ang nangyayari kay Jaira. Nakasalampak siya sa isang sulok, yakap ang binti. Mas malala ang kanyang balat kaysa dati. Puno ng sugat na ayaw gumaling. Nangingitim halos ang katawan niya. Hoy Aswang, malis ka sa pwesto ko. Sigaw ni Tisay, ang siga sa selda, sabay sipa kay Jaira. Aray, pasensya na. Nanginginig na sagot ng babae. Biglang natigilan si Jaira. Nanlaki ang kanyang mata at tumingin sa kawalan. Nagsimula siyang bumulong. Tapos tumakas ang boses niya hanggang naging hiyaw niya. Nandiyan na siya! Narinig niyo ba? Papatayin niya kayo! Papatayin niya ako! Biglang sigaw ni Jaira habang hinahablot ang sariling buhok. Hiligtas niyo ako, nakikita ko siya. Nasa likod niya siya, Nami. Patawarin mo ako, Nami. Takot na lumayo ang mga kasamahan niya. Guard, kunin niyo na nga to. Baliw na to. Nakakatakot na to eh. Kung ano-ano nakikita. Sa isang maaliwalas na rooftop bar sa Maynila, magkaiba ang eksena. Nakaupo si Nami at Belle na humihigop ng wine habang nakatanaw sa sunset. Best balita ko dinala na raw sa psychiatric ward si Jaira. Pati si Jimmy balita ko tagalaban na lang daw doon ng mga brief ng mga preso. Bagay sa kanya, total mahilig naman siya sa maduming trabaho. Hayaan mo sila, pinili nila yung buhay na yan. At speaking of leaving the past behind, surprise! May binug ako ticket papuntang Canada. Doon ka muna magbakasyon, Bes. Next week yun ha. Magpakasaya ka sa snow, marap ka ng jowa na kasing puti ng snow. Natawa si Nami. Canada? Seryoso ka ba, Belle? Uy, kailangan mo yan, isipin mo, habang nanginginig sa ginaw si Jaira sa ward dahil sa takot, ikaw naman nakakot at nag-enjoy sa Canada. Inayos ko na rin ang online dating profile mo doon. Nilagay ko successful, beautiful at dangerous to cheat on. Gaga, baka wala mag-swipe sa akin. Biro ni Nami. At least, diba, malinaw ang warning? Cheers para sa bagong simula. Cheers. At cheers na rin para kay Jaira at Jimmy. Sana masarap ang tulog nila sa simento. Makalipas ang isang linggo, nasa departure area na ng airport sina Nami at Belle. Punong-puno ang cart ni Nami ng maleta. Si Belle todo outfit na parang siya ang aalis pero nagbago ang kanyang mood. Bes, mamamiss kita ng sobra.
Saad ni Belle sa bayakap ng mahigpit kay Nami. Bigla itong humiwalay at nagkunwaring nagpapahid ng luha. Nawala namang tumutulo. Ba't kasi Canada pwede namang kanto lang, diba? Pwede namang sa puso ko na lang, diba? Natawa si Nami. Gaga, ikaw nag-book nito, diba? Sabi mo mag-move on ako sa malamig na lugar. Ay, nga pala. Ang galing ko talagang kaibigan, no? Pero best na-realize ko, ba't ikaw lang binuko ng ticket? Dapat pala nag-book na rin ako para sa sarili ko. Ang daya naman, may iwan ako mag-isa sa Pinas kasama yung chismosa nating kapitbahay. Belle, mag-ipon ka muna para makasunod ka dun. Grabe siya, oh. Pero seryoso. Nami, enjoy mo yan, ah. Iwan mo na rito lahat ng nega. Yung dalawang traidor, hayaan mo sila mabulok sa kulungan at war. Deserve nila yon. Doon ka na sa Canada. Maghanap ka ng afam na kasing puti ng gatas. Salamat, Belle. Salamat sa lahat-lahat. O siya, sige na. Pumasok ka na sa loob. Baka magbago isip ko. Hablutin ko pa yung ticket mo. Tsaka i-update mo ako, ah. Kung may masarap na pasta dyan, ah. Love you, best! Pumasok si Nami sa loob. Mingiting dala dahil sa kakulitan ni Belle. 1 taon matapos sa matinding gulo sa Palawan. Mas naging matagumpay ang karir ni Nami bilang event organizer. Bagaman sa Pilipinas pa rin ang main office ng Howl Events, madalas siyang lumilipad ng Canada para mag-relax. Bes, bilisan mo, malilate tayo sa meeting ko sa client ko. Mukhang pera tong client ko na to eh. Bawal malate. Sigaw ni Belle habang hinihila ang maleta niya sa gitna ng mataong kalsada sa Toronto. Wait lang, Belle. Ikaw to nagpasama dito sa client ko, tas ngayon minamadaling mo ako. Baliw ka ba? Kumalma ka naman, nahihingal na ako eh. Siyempre, kailangan ko magbukang professional. O sige na, dito na ang building ng client ko. Kumala ka muna dyan sa tabi-tabi ha. Huwag kang papabudol sa mga Canadian ha. Text na lang kita pagkatapos ito. Bye, best! Love you! Sabi ni Belle, sabay karipas ng takbo papasok sa isang malaking skyscraper. Naiwang mag-isa si Nami sa kanto. Nakatulala sa pintong pinasukan ni Belle. Nagpasama tas bigla akong iiwan. Padapa ka sanang babae ka. Kala mo naman may-ari ng Toronto kung makatakbo. Dahil wala siyang magawa, naglakad-lakad muna si Nami. Habang naglalakad at tinitignan ng kanyang phone para maghanap ng pwedeng pasyalan. Hindi niya napansin na isang lalaking lumabas mula sa opisina ng isang construction site. Maayos ang forma nito. May dalang blueprint at suot ang puting hard hat. Nagkasalubong sila sa kanto at malakas na nagkabungguan. Halos matumba si Nami kundi siya agad nasalo ng lalaki. Ay, sorry po! Pasensya na po, di ko sinasadya. Mabilis na sabi ni Nami sa Tagalog dahil sa gulat. It's okay. I was looking at... Teka! Napatigil ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin kay Nami. Napaangat ang tingin ni Nami. Naliit ang kanyang mga mata. Sanji? Nami? Paano? Nanggugulo ka ba ng site dito sa Canada? Hoy, ang kapal mo, napadaan lang ako dito kasi iniwan ako ng kasama ko. Teka, ano yung ginagawa mo dito? Baka nakakalimutan mong Canada to. Siyempre dito ako nakatira. But kidding aside, nagtatrabaho ako dito. Lead architect ako ng project na to. Kaya medyo busy ako ngayon sa site. Pero mukhang masaya rin ang pagkikita natin dito, ano? Musta naman stay mo sa Palawan dati? Hindi ka na naligaw? Siyempre hindi. Kahit naligaw pa ako dun dati, alam ko na kung saan may maganda at masarap kainin. Sagot ni Sanji na may halong biro sa tinig. Tara, tour kita. Baka kung saan ka mapadpad dito. Mahirap na magtagalog sa pulis. Dinala ni Sanji si Nami sa Distillery District. Habang naglalakad, walang tigil ang asara ng dalawa. Alam mo, Nami, ganda ng architecture dito parang ikaw. Bolero. Anong parang ako? Matanda na at makasaysayan, ganon. Hindi, ibig ko sabihin matibay at maraming kwento. Corny mo, architect, no? Architect ka ba talaga o writer sa Wattpad, no? Nagpunta sila sa CN Tower. O ayan, tanaw mo ng buong Toronto. Huwag kang tatalon ha. Wala akong dalang parachute. Ang sama mo. Sa ganda kong to, tatalon ako. Marami pang event ang dapat kong i-organize, no? Maya-maya pa, dinala ni Sanji si Nami sa isang restaurant na overlooking sa lake para sa dinner. Order ka lang ng kahit ano, huwag ka mahiya. Architect ang kasama mo. Sige, order ako ng pinakamahal. Yung di mo kayang bayaran para ikaw maghugas ng plato rito. Habang kumakain, naging seryoso ang usapan pero may halong kulit pa rin. Kumusta ka na talaga, Nami? After ng lahat na nangyari sa Pinas. I'm okay. Masaya na ako ngayon. Yung gallery ko, yung events ko, okay na lahat. Ikaw, hindi na kita nakita after nung naligaw ka sa Palawan. Hindi rin ako nagtagal eh. Biglang kinailangan sa site.
Saka baka kasi makita mo ako at may love ka agad, mahirap na. Kapal talaga. Pero salamat ha. Salamat sa tour at sa palibreng dinner. Kala ko talaga mamamatay na ako sa gutom habang hinihintay yung bruhang si Belle. Pagkatapos ng dinner, hinatid ni Sanji si Nami sa hotel. Habang naglalakad sila sa hallway patungo sa room ni Nami, tawa pa rin sila ng tawa. Salamat sa pag-atid, Mr. Architect. Huwag ka sana maligaw pa uwi. Wala nga naman. Saka hindi na ako maliligaw, andito ka na eh. Ewan ko sa'yo, Sanji, puro kabanat. Sabi ni Nami, mataray pero halatang kinikilig. Eksaktong pagbukas ng pinto ni Nami, lumabas si Belle na nakapamewang. May suot itong facial mask na kulay green at nakapajama. OMG! Ano yan? Ano yan? Nagpasama lang ako sa Canada, pagbalik ko may kasama ka ng architect. Aba Nami ha? Mabilis pa sa 5G ang galaw natin. Iba rin ang kamandag mo. Napakunot ang noon ni Nami at takang-taka. Ha? Kilala mo si Sanji? Paano? Abay, oo, te. Tropa yan ni Kuya. Barkada sila simula college. Hoy, Sanji, akala ba busy sa site mo? Ba't nandito ka at kasama ang best friend ko, ha? Napanganga si Sanji. Best friend mo si Nami? Siya yung kinakwento mong best mo na broken-hearted dun sa Palawan? The one and only. Kaya pala ang tagal mo mag-reply kanina. Busy ka pa pala sa site visit na to. Well naman, nakakahiya. Tara na sa loob. Bye, Sanji. Bukas sunduin mo kami, ha? Dapat may dalang breakfast na masarap kundi susumbo kita kay Kuya. Pahabol na saad ni Belle bago na isa na ni Nami ang pinto. Naiwang nakatayo si Sanji sa hallway. Hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Sa loob naman nagsisimula na ang pagtatanong ni Belle kay Nami. Makalipas ang 5 taon, isang magandang hapon sa garden sa cathedral sa Tagaytay. Ang paligid ay puno ng puting bulaklak. Si Nami mismo ang nagplano ng bawat detalye sa kasal na ito. Bilang isang kilalang event organizer, itinuturing niya itong kanyang masterpiece. Sa harap ng altar, nakatayo si Sanji. Sa tabi niya, naroon ang pamilya ni Nami. At ang sarili niyang pamilya na lumipad pa mula Canada para sa espesyal na araw na ito. Sanji, relax ka lang, pawis na pawis ka. Baka akalain ng bisita ayaw mo magpakasal. Natawa si Sanji sa sinabi ng ama ni Nami. Kinakabahan lang po, tito. Pero ito na po ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Eksaktong tumunog ang kanta ng kasal na unang lumakad ang flower girl at ring bearer. Ang 5 taong gulang na kambal ni Nami at Sanji. Si Harmony, masayang nagsasabog ng petals. Si Hercules, seryosong dala ang singsing kahit medyo tabingi ang bowtie. Nang pumasok si Nami, huminto ang mundo. Napakaganda niya sa puting gown. Nang makarating siya sa harap, iniabot ng tatay niya ang kamay niya kay Sanji. Alagaan mo anak ko, Sanji. Opo, tito. Higit pa sa buhay ko. Tumingin ang pari kay Sanji. Sanji, handa ka bang mahalin at alagaan si Nami sa hirap at ginawa, sa sakit at kalusugan habang kayo'y nabubuhay? Opo, father. Handa po ako. Binalingan ng pari si Nami, at ganun din ang tanong. Opo, father. Handa na po ako. Ngayon, handa na ang inyong mga puso. Maaari nyo nang bigkasin ang inyong mga panata sa isa't isa. Kinuha ni Sanji ang kamay ni Nami. Nami, noong unang beses tayo magkita sa Palawan, naligaw ako. Akala ko ng direksyon lang ang papunta sa dalampasigan na hinahanap ko. Pero nung nakilala kita, na-realize ko na ikaw pala ang lugar na gusto kong marating. Hindi naging madali ang pinagdaanan mo. Alam ko may mga sugat na hindi basta-basta naghihilom. Pero pangako bilang architect ng buhay mo, gagawa ako ng tahanan para sa ating dalawa. Napuno ng katapatan at saya. Hindi kita bibigyan ng dahilan para magduda. Hindi kita iiwan sa ere. Mahal na mahal kita, Nami. Pati ang ating kambal na anak. Sanji, kala ko noon, ang puso ko puno lang ng galit at paghihiganti. Dumating ako sa punto na hindi ko nakilala ang sarili ko dahil sa lahat ng pinagdadaanan ko. Pero dumating ka, ang lalaking nililigaw na naging gabay ko para mahanap ulit ang tamang daan. Salamat ha, hindi ka sumuko sa akin kahit mga panahong hirap ako sa lahat na nangyayari. Salamat sa pagiging matibay para sa pamilya natin. Ngayon sa harap ng Diyos, ng pamilya natin at ina Harmony at Hercules. Nangangako ako na gagawin ko ang lahat para sa masayang buhay natin. Walang galit, walang pait, puro pagmamahal lang. At promise, hindi kita aawayin kapag naligaw ka ulit. Susunduin na lang kita.
I now pronounce you husband and wife. Sanji, you may now kiss your bride. Naglapat ang kanilang labi sa harap ng mga tao. Nagpalakpakan ng lahat. Biglang sumingit si Belle sa gitna nila habang tumatawa. Pagkatapos ng picture ng pamilya, sa harap ng altar, masaya si Nami habang karga si Harmony at si Sanji naman ay karga si Hercules. At ang kwento ni Nami, nagtuturo na kahit gaano kasakit ang nagawa sa atin, ang galit at paghihigante, hindi sapat para maging masaya tayo. The end.